Tara guys, bangon na tayo. Nakakapagod pag medyo sumusobrahan yung tulog. So, tama na siguro yung 8 hours natin na tulog ngayong Sabado. No? So, ayan. Ligpitin lang muna natin yung pinagtulugan natin dyan para maayos-ayos naman. Total, wala namang maghuhusga dyan kasi wala namang pumapasok, tayo-tayo lang. Maliban lang sa inyo na nanonood ngayon ng video na ito. So, ganito po yung ating pagka-OFW dito. So, yan. So, muna, stretch ng konti. Yung mga muta natin dyan. Iayos lang muna natin yan. Ligpit muna natin ng maayos para malinis-linis naman. Okay? Good morning. Ang oras dito sa advance ko is ano ba yan? 7:37. Pero yung dito sa kabila ko ay ano ba yan? 7:14. It's another weekend, walang trabaho. Day off. Saturday ngayon. So, anong gawin natin? Mag-coffee muna ako. Coffee lang. Ilamos lang tayo. Fresh. Breakfast, meron pala akong saging na frozen. Saging na saba. Yun na lang i-breakfast ko. Yan. Dito ko yun. Yes. Yung ginagawa ko dito.
Iinitin ko lang to. I-steam para nood tayo ng TV. So, kasi yun yung daily routine ko pag gising sa umaga, pag walang pasok, TV ka agad talaga yan. Then, kadalasan ngayon nanonood ako sa YouTube na eh. So, marami namang pwedeng ng YouTube eh. Maliban sa mga movies. Ito, madalas ako nanonood dito sa Russian Family dito sa Samal eh. Kasi magandang pagpapalaki sa kanyang mga anak eh. So, magandang pagpapalaki. Tapos, sinanay niyang sarili niya maging Filipino, yung pamilya niya. Nag-iisa lang siyang palakihin yung anak niya. Although, meron naman siyang partner, kaso wala lang daw kasi nandun yata sa Israel. So, ito kadalasan pinapanood ko yung mga parang pang-araw-araw na vlog niya. Mga Russian yan eh. Ito ibang pamilya to. Kaibigan to ni Valentina. Okay, so ngayon, tingnan natin yung saba na saging na in-steam ko. Luto na yun, kaso lang naka-frozen. So, ito. Baka nagtaka kayo kanina, no? Na nilagay ko bigla yung saging. Paano nilagay steam? Parang walang tubig. Actually, meron ng tubig itong kaldero na to. May tubig na yan. Kasi palagi akong nag-i-steam. Yun yung ginagamit kong oven. Nag-iinit ako dito ng mga pagkain. So, merong nakahandang tubig yan. Dinidiretso ko na lang. Nilalagay mo, no? So, ito yata, luto na yata. Ito, saglit lang, Kasi luto naman talaga to. Pinapano ko lang. So, okay na yan. Yes. So, ngayon, dapat pagkatapos magluto,
naka-check lagi ako, pinapatay ko talaga yung ano, yung I mean LPG para sure. Dito na yung ano. Ayan. So, mag-iinit tayo ng tubig para sa kape. Ay, walang tubig to. Saglit. Lagyan natin ng tubig. Push here. Yun. Ang kape ko kasi talagang black coffee ako. Hindi ako maano sa kape na masyadong matamis. Talagang black coffee, zero sugar. So, yeah. Kain tayo ng saba. Sarap to. So, ayun na nga. Habang nanonood tayo ng TV, nagbe-breakfast. Ito yung breakfast natin. Saba. Saging na saba. Mainit pa eh. Sarap. Parang nasa probinsya na tayo. Yun yung ginagawa ko pag Sabado. Usually, pareho lang naman ang routine. Friday o Saturday. Ito naman ginagawa. Kasi hindi ako masyado mahilig gumala. Saka mainit sa labas. Ano pang ngayon? 30 plus, 37 na taan, 40. Thank you, this place, for your hospitality.
Coffee. First 10 days in the Philippines. So yung ginagawa ng every Saturday dito, no? Say Parang dami kong kalat na nilalagay dito. and bye-bye. Meron ako dito mga kutsara. Yung every time na mga ganito ba? Kagaya nito, plastic, may kutsara. Yung every time na bumibili ka sa labas, tapos merong libreng kutsara, usually take out kasi ako eh. So, nadadala. So, palaging bumibili, maraming ganyong tinatago ko na lang. Nilalagay ko sa gilid. Kasi meron naman akong kutsara at saka tinidor. To our car, Hindi ko ginagamit yan. to our new house. First time in our jungle, we see the guy who collected coconuts and clean it. Meron nga akong ang mga sa ano bang tawag yan? Mga hotel. Yung mga toiletries sa hotel. Pag nakapag-check-in ako pag nagbabakasyon, dinadala ko talaga yan. Kaya dumadami na siya. Pakita ko sa inyo. Ito. Coconut is not destroyed, just to leave a little bit space for air. Yan. Good? Yun. Mga toiletries yan. Ang dami niyan. Mga sabon. Oh, you can straw also. Hmm. Clever boy. Meron pa dito. Na toiletries. Hello, Yan. house. Amity box. Yan. Use. Yan. So, So, yung mga hotel ito yan sa Riyadh. Ba, nadala ko. we need to clean everything. So, yun. I'm so happy that we can put all unnecessary furniture and the stuff to this house. And you shouldn't keep it there. For example, Valentina had a problem with this because he wanted to take it out, for example, the sofa, but the owner said, no, it must be here. We can do what we want. If we don't need anything, we can put it in this house. Let's go to see what happens now in this house. What Simpleng kape-kape lang po, Sabado. like this. So, mamaya, itong ulam na to, ito yung ulam ko kahapon na niluto, itong adobong manok. Siyempre, marami pa lang to. So, ito pa rin yung uulamin ko ngayong Saturday, ngayong lunch. Iinitin ko lang din to. So, mamaya. Tapos, nood na naman ng movie. Yun yung ginagawa natin. Browse ng mga Facebook, mga social media account. Yung ginagawa natin bilang OFW dito. Yung iba kasing mga kabayan natin na OFW may mga trabaho sila pag Sabado na. Yung iba naman talaga dire-diretso pero overtime na yun. This is our new washing machine, the cheapest one. Ako, lucky lang ako sa company ko kasi ang day off ko is Friday, Saturday. Okay na lang yun. May mga company nga dyan na may ibang mga, hindi ko alam, medyo ko lang siguro, filosofiya ko lang siguro na yung iba lumilipat ng company kasi nga para tataas yung sweldo, pero tagtad naman sa trabaho, stress. Pero okay lang na naintindihan natin, usually mga pamilyado naman talaga. So, maintindihan. Ang sa akin naman filosofiya ko naman is talagang nagbibigay ako ng oras sa sarili ko ng may pahinga. So, yung trabaho is Sunday to Thursday. Yung pahinga is Friday and Saturday. So,
Yun yung gusto kong ano sa company namin kasi ayoko na lilipat sa ibang company na ang day off ay 1 day lang sa isang week. So, kasi para sa akin kasi yung pagpapahinga is much priceless sa akin. Parang hindi kayang bayaran yung rest day. Kasi yun lang yung kung saan yung ano natin yung stress, ma-relax tayo, no? So, filosofiya ko yun na as much as possible kung makakahanap ng magandang company na okay naman magpasahod, hindi naman talaga ano ang sahod. Kagaya ng sa iba na medyo maliit ng konti, okay na sa akin yung may day off na Friday at Saturday, mas maganda talaga. Okay lang din naman kahit 1 day, pero much better na ganito, Friday at Saturday. Talagang parang ano yung relax mo sa isang linggo, may 2 araw kang relax. Parang sa Pilipinas, 'di ba? Saturday and Sunday. Yung tubig ko, Oscar. Siyempre wala to sa Pilipinas. Dati yung aking mineral water dito na binibili ay Nestle. Tumagal din ako ng Nestle dito. So lagi akong bumili ng Nestle yung 1.5 ganitong size, 1.5 liters. 1.5 liters ba to? Okay. Na yung 6 sa isang box, yung isang 6 siya. Nag-start ako niyan nung 2015 pa. Tapos ako ng matagal-tagal din ang gamit ko ng Nestle. So, until such time na medyo nagbabasa kasi ako sa yung dito sa likod, yung nutrients, yung mga ganyan, no? Average composition, yung sa likod. Na-realize ko last year lang pagtingin ko sa likod, yung kanyang pH level, ay yung sodium pala. Tama ba? Sodium. Yung sodium composition niya ng Nestle, okay naman. Siyempre, pasado naman yan. Mataas lang. I think, mas mataas ang sa Nestle na sodium content or composition. At nung nahanap ko tong Oscar, binasa ko tong composition niya, nasa 2 lang. Ang composition niya is 2. So, inano ko kung bakit 2 lang ang Oscar, samantalang yung ibang mga mineral water like Nestle, Arwa, may mga iba pang brand dito Arwa, Nestle, Aquafina, ganun. Medyo mataas ng konti, pero syempre nasa level sila ng nasa average, nasa level pa rin sila na tanggap sa dito. Kaso lang sa lahat, sa tatlong yun, ito yung pinakamababa ang composition ng sodium, which is 2. So, ito na yung binibili ko. Tapos, ni-research ko tong Oscar, bakit ganon? Ano pala daw siya? Ground level water or yung tubig na parang well, parang galing sa ilalim. Kung saan kaya nila to dito sa disyerto. Sa ilalim. So, hindi siya galing sa dagat na prinoseso. Well, ground. Medyo may mahalan ng konti, pero okay na rin for kasi hindi tayo bata, so kailangan yung sodium content ay naka-level kasi nga pag kumakain tayo, naglalagay tayo ng asin, toyo, toyo, kung ano-ano na lang mga dyan, ricado, yung mga pampalasa dyan, medyo maalat-alat. So, sodium na yan So, dapat hindi na natin dudublihin pa sa inumin natin. So, tama na yung composition na to. I prefer Oscar. Pero kung walang Oscar, yung pag ubos ang stocks ng Oscar, tapos wala na akong tubig na stocks dito, yung aking alternative dito is Arwa. Kasi yung Arwa, ang kanyang sodium content is 4. So, yung iba kasi 6. Yung iba kasi umaabot ng 8. May 8 na
So matataas sila, pero pasok pa rin yun sila. Hindi ibig sabihin na hindi maganda. Pasok pa rin. So pinili ko lang mababang composition. Yun yung filosofiya ko. Pag bumibili kasi ako sa grocery, nagbabasa ako sa likod. Pag mga pagkain, pinabasa ko ay expiration. Palagi. Expiration talaga. Kasi baka bibili ka may pa-expire na tapos hindi pa natanggal sa shelves nila ng mga tindahan. Nabili mo yun. Pag tingin mo, ay, expire na pala to or pa-expire. Hindi naman expire na. Kung hindi, ilang araw na lang mag-expire na. So yun, tinitingnan ko yun. Unless talagang gagamitin mo kaagad, kakainin mo kaagad, yun. Pero kung i-stock mo lang muna, so kailangan maghanap ka ng mga food sa groceries, like mga dilata ko, mga noodles, kailangan mahaba yung kanyang shelf life or expiration date para may stock mo siya. My auntie told me that you have to fix it here. But you see, it's like this. I said, you know, where can you buy it? Yan muna ang ating usap-usapan, guys. Because yesterday Sunod uli. I didn't see this. Maraming salamat. Subscribe lang po kayo. Thank you. Bye.